the fire of your Spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Won't you bring me, Lord? Do you feel the presence of the Lord, mga kapatid, sa mga sandaling ito? Diyos natin ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Lord, once again, consume me, Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord. Yes, Lord. That's our prayer, oh God. Once again, let's continue to worship the Lord. Consume me, Lord. Consume me, God bless you. By the fire of your Spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Won't you bring me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by the fire of your Spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Won't you bring me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used. Let me be used, Lord, by you. Amen at amen. Paano natin palapakan ng ating Panginoon, mga kabataan? Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Yan ang ating dalangin, yan ang ating desire sa gabing ito. Na ang Diyos ang siyang tumupok sa ating mga buhay. Just like a fire na kayang tumupok ng kahit anong mga bagay that comes in its path. Kaya ang Diyos sa mga sandaling ito, as He is here right now, kaya siyang tumupok sa ating mga buhay, sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Ito ang sabi ng awitin, alam niyo ba, isang magandang part ng awit na yan. Ang sabi doon, once God breaks ang ating mga buhay, He blesses all the broken pieces. Alam niyo ba ibig sabihin ng mga kabataan? That means, bawat parte ng iyong buhay, even sa mga sandaling ito ay mahalaga sa Diyos. Kung ano man ang iyong kalagayan ngayon, it is important para sa ating Panginoon. Ang pagkatapihas na kanyang ginagawang pag-break na ginagawa ng ating Diyos doesn't mean ikaw ay mabawasan. But it only means that God blesses all those broken pieces at ibabalik sa iyo, ikakabit sa iyo ulit. Restored, complete, like brand new. Katulad sa mga malayok, mga kabataan, just imagine, ginagawa ng isang mga malayok sa malayok. May mga broken pieces at times, pero ang ginagawa ng mga malayok, binabasa lang ito at binabalik ulit dun sa main pot para may saayos ang kanyang buhay. That's what God does sa atin. Kaya mauwi sa Diyos ang papulit pa salamat at pagkakita sa gabing. Let us bow our heads in prayer. Dear Heavenly Father, sa gabing ito ay kami ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga na hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, O Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, sa gabing ito, wala kami ibang prayer, wala kami ibang desire, O Diyos, kundi Ikaw ay luwalhatiin, papurihan, kakilain sa aming kalagitnaan. O Diyos, tunay nga napakabuti mo at sa tuwing aming maaalala ang iyong kabutihan ay katulad ng sabi ng awitin, hindi mapigilan ang damdamin, hindi
hindi mapigilan ang pagpatak ng luha sapagkat Ikaw, O Diyos, ay napakabuti sa mga buhay. Kaya, O Diyos, sa mga sandaling ito, there is no other reason but to praise Your holy name sa aming kalagitnaan. Father God, nagpasalamat kami sa pag-iingat na binibigay mo sa kalakasan, sa patuloy na provision, sa patuloy na pag-supply ng mga pangailangan. At tunay nga, O Diyos, kami ay isang malaking testimony of how good You are sa aming mga buhay, of how great You are, O Diyos. Tunay nga, Lord, the mere reason, the mere fact na kami nakatayo ngayon dito, nagpapatunay ng Iyong pag-ibig sa panahong ito, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na buhay at pinapatunayan mo sa bawat isa, sa lahat ng tao, na Ikaw ang siyang Diyos na buhay at siyang muling magbabalik. At sa mga sandaling ito, we are truly testifying of Your goodness sa aming mga buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, na siyang from the day we started serving You up until now, it has been our guide, it has been in our hearts. Na tunay nga, O Diyos, kahit na kami madapa, kahit na kami matisod, kahit na kami manlamig, manghina, magkulang, Lord Jesus, time and time again, ang iyong pag-ibig ang siyang aming nausumpungan. Kaya sa mga sandaling ito, we are here standing because of Your great love and mercy. O Diyos, sa gabing ito, as we are coming to the climax namin gawain, Lord Jesus, we pray for an understanding, for a heart na siyang bukas, isang puso na handang i-open up everything ng aming mga buhay, ng lahat ng silid na kinalalagyan ng aming mga puso. Father God, open our hearts. Nabayaan, O Diyos, Ikaw lamang siyang manahan dito. And if there are any rooms of reservation, if there are any rooms, Lord, na pagkalamigan, ng doubt, ng anxiety, Father God, won't You open the door at bayaan ito ay i-access mo, Lord. At tulad ng aming inawit, Lord, bless these broken pieces of our life. At bayaan buuin muli, good as new, sa iyong biyaya. Father God, open our hearts, open our minds, so that we may be able to see only You sa aming gawain. Kaya, O Diyos, Ikaw ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. From the eldest to the youngest, speak Your word, send the spirit of understanding so that we may be able to understand Your word. At bayang Ikaw lamang siya madakila sa aming kalagitnaan. Wala po magawa, O Diyos. Ikaw lang siyang aming inaasahan sa gabing ito. Send the Spirit so that we may be able to enjoy ang gabing ito, reading Your word, reminiscing of Your goodness sa aming mga buhay. Guide us, Lord, from the start to the end ng aming gawain. And this is our humble prayer in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palakpakan natin Panginoon, mga kabataan. Pagpapalin natin Diyos. At without further ado, ating buksan natin mga sulatan. So for now, we will leave muna yung ating series regarding sa mga sulat ni Pablo. And I want to let's open our Bible in Psalms 103. I want to give an encouragement lang sa gabing ito. Short encouragement lang na kinakailangan ng bawat isa sa gabing ito. Psalms 103 verse 1 to 2. Okay, so kung nandiyan na kayo, ating basahin. This is a Psalm of David. Sabi sa verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated at pagpalaitan natin Diyos. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa. At salamat sa biyaya ng Diyos sa kalakasan patuloy na pinagkakalob sa atin. Magandang gabi. At tonight is a great night muli na magkatipon-tipon at magsama-sama tayo sa kabutihan at biyaya ng ating Diyos sa ating mga buhay. So, salamat sa biyaya ng Diyos sa gabing ito na tayo ay patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating Diyos. We are here, I hope and I pray na tayo enthused, tayo excited, nakagalak to listen to what God has to say,
nagalak tayo to give worship, to give praise. At sa times na may mga testimonies ng offering tayo, I hope and I pray na ma-cultivate sa atin, mabuo sa atin yung desire upang ibalik sa Diyos yung nararapat na papuri at pagsamba. Dahil ang ating Diyos ay napakabuti sa atin. Ito ay pinabayaan ng ating Panginoon. At bagaman marami tayong mga kahinaan, marami tayong mga bagay na pinagdaanan, kahit na tayo may mga kabataan pa, I know we have fair share ng ating mga burdens, ng mga weaknesses, mga trials, ng mga testing. Pero salamat sa bayan ng Diyos ay nandito kayo, nakatayo. Nandito tayo lahat. At salamat sa bayan ng Diyos na nagpapalakas sa atin. So, I would like to take the opportunity to give thanks to God. Salamat sa kalakasan na pinagkakaloob ng Diyos for the past week. For the past year na rin. So, salamat sa kalakasan ng Diyos na I was able to celebrate din, to be glad sa araw ng aking kapanganakan. At di naman nag-celebrate talaga ng bongga, ng malakihan. At actually nung araw ng aking kapanganakan ay nasa LTO ako sa ayos ng aking rehistro ng motor. Pero I was able to give rejoicing sa Diyos, pasalamat sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Actually, hindi naman masama in a sense, alalahanin yung ating mga kaarawan. I-celebrate nyo. Kung mayroon tayong resources, why not? Magkain kayo. Punta kayo sa paborito nyong kapihan, paborito ninyong kainan. So, ganun yung aking ginawa. Nagkape lang ako after ko magpaayos nung rehistro ng aking motor. So, nung kinagabihan, nagkape lang. Okay na. At hindi naman kinakailangan special. Kahit 3-in-1 lang yan, okay na rin yan. Pero, like I said, ay nagpasalamat ako sa Diyos sa panibagong taon. Actually, kapag dumarating yung araw na aking karawan, before that, nung bata-bata pa ako, so, always, like kung sinasummarize yung pinakataon ng aking buhay on what has happened for the past year, ano bang mga bago, ano ba nangyari. So, kada dumarating yung araw ng aking birthday, since bata pa ako, I'm recalling what God has done. Ano ba nangyari nung previous year? So, noong November, on that date, last year, 2022, ano ba nangyari? At inaalala ko kung ang kabutihan ng Diyos at tunay nga for me ay ang taong ito, so yung lumipas na aking karawan, it has been a lot of changes. For me, ito'y naging taon na maraming mga changes na tinry ko at trying pa rin. So, this year ay doon ako nagkaroon ng opportunity na pinagkaloob ng Diyos na makalipat ng work, opportunity sa maraming mga bagay, at nag-try din sa maraming mga bagay ako na tinatry ngayon, changes talaga. Pagsasayos ng pagkain, etc. So maraming mga bagay na ginawa na most importantly ay changes na mauuwi sa Diyos ang kapurihan. Siyempre lahat ng mga bagay na yun ay hindi possible kung hindi ang Diyos ang nagbibigay ng provision, ng blessings sa ating mga buhay. So ganun yung aking yearly na ginagawa, no? Unting reminisce lang ng kabutihan ng Diyos and then magpasalamat na, then magpatuloy sapagkat hindi naman natapos yung ating araw sa ating mga kaarawan, no? Hindi naman katulad nga ng sabi nila, yung araw magpatuloy lang yan. Kaya ang ilan ay hindi na nag-celebrate ng kanilang kaarawan kasi parang araw lang naman yan, normal na araw yan. At magpapatuloy naman ang araw sa mga kalendaryo. Pero for me, bagaman hindi ko naman siya binibigyan ng utmost importance, pero naniniwala ako
it is a perfect time na, or every day is a perfect time, pero I do believe birthdays give us something to reminisce about, na bibigyan natin ng pagkakataon na mapag-isip-isip, mapagbulay-bulay, at most importantly, makapagpasalamat sa ating Diyos. So, yung mga kaarawan ninyo, enjoy nyo. At huwag natin kakalimutan nawa na magpasalamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-iingat sa atin. I know marami akong kasabay, kasabay na nag-birthday at maraming pandarating. So, salamat in advance sa inyong mga libre at sa inyong mga regalo, yung mga pagkain. Pero, most importantly ay mabalik sa Diyos ang papuri, pagdakila pa, salamat. Okay, so salamat sa biyaya ng Diyos at salamat for giving me time din na makapagpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Now sa gabing ito ay I will move away from our series for a while. Alam ko pinag-uusapan natin yung series sa mga sulat ni Pablo dahil kanina actually galing akong office. Siguro yung pinakamalaking regalo na nakuha ko ay nagkaroon ako ng 2 weeks leave sa aking sa work. So yung work ko na I would say talagang very busy, very energy spending na trabaho. Magaman kahit nakaupo lang kami doon, in nature ng trabaho ay nakaupo lang kami, pero sobrang nakakapagod mag-isip, siyempre biyahe. At kahit sa bahay lang ako actually, talaga nakakapagod mag-isip-isip. Kaya I have decided to give myself then a 2-week break. Salamat sa opportunity na pinag-alab ng Diyos. Nakapag-break ako ng 2 weeks. Yun yung malaking regalo ko. Pero kanina, yun yung, actually kahapon, yung last day, so kanina, pumasok na ulit ako sa office. So galing ako opisina kanina at salamat sa pag-iingat ng Diyos. Kaya hindi ko rin masyado na-prepare yung slides for tonight. Kaya I have decided and God has given me din an inspiration na mag-usap tayo ng isang maliit na topic lang para magkaroon tayo ng unting encouragement sa gabing ito on how to deal ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Of course, we age up, matanda tayo, darating yung mga araw ng inyong mga kaarawan, darating yung araw ng mga ups and downs natin sa buhay. Ano man ang ating kalagayan ngayon ay nalalaman ng Diyos yan at pinlano ng Diyos yan even bago pa man tayo panganak. Okay? So magbibigay lang ako ng unting encouragement sa gabing ito at unti lang yung ating pag-uusapan. I want us to talk yung binasa natin sa Psalms 103 sa verse 2. Simple title na kinuha natin dito sa verse 2 nang sabi dito ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." I would want us to focus dun sa salitang forget not. Okay? So yun yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Nag-compose si David ng awit na ito at marahil basahin natin mamaya yung buong chapter, pero sa Psalms 103, he premises yung kanyang sulat na nagsasabi, he praises God, he wants to glorify God. Bless the Lord, O my soul, at sabi niya doon, all that is within me, lahat ng mga bagay na meron ako, even yung aking kaluluwa, yung spirito, lahat. Kamay, paa, hininga, yung aking buong buhay, sabi doon, O my soul, all that is within me, bless His holy name. Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang kanyang pangalan. At ang sabi niya sa verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. As he sings this song, kanya kinukompose yung kanyang sulat dito sa 103 ng Psalms, he gives a praise here na sabi niya, let us not forget, or let me not forget lahat ng kanyang mga gawa, all His benefits toward me. And he lists down all yung mga benefits. Kung mabasahin natin, basahin natin sa verse 3, ito yung mga benefits: who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who
who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. And the Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. And the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Now, sa gabing ito, nakaranas ng mga ating binasa sa Psalms 103, verse 3 to verse 10. Nakaranas niya. Naranasan nyo ba na patawarin kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan? Pagalingin sa inyong mga karamdaman? Dahil pa dito, redeems your life from the pit. Dumating yung panahon na tayo ay unaware or talagang nalulung na, sabi natin, sa kasalanan. At para ba nasa hukay tayo, hindi tayo maka-escape sa kasalanan or sa kabigatan, sa mga problema, sa kalungkutan, depression. It's like a pit na para bang hindi ka makaalis. Imagine yung senaryo kay Joseph na nasa pit siya. Hindi niya kaya makatayo, makaalis. So kung may dumating na mga anxieties, mga depression, mga problema, even mga kasalanan na tila ba hindi ka makatakas. And yet God, sabi dito, redeems your life. Kaya kang iligtas ng Diyos from that pit. Sabi pa doon, another benefit is who crowns you with steadfast love and mercy and satisfies you with good. Para yung atin namang pahinging kabataan ay hindi tayo lalanta-lanta. But we are renewed like the eagles, sabi dito. So salamat sa lahat ng mga bagay na ito ay magpasalamat tayo sa gawa ng Diyos sa ating mga buhay. No? He lists many things. Si David naglista ng maraming mga bagay, ng mga benefits na we as well ay nakaranas. Diba? Sabi natin kanina, naranasan natin na patawarin tayo. Naranasan natin na pagalingin tayo. Supplyan tayo. I-comfort tayo. Iligtas tayo. Many other benefits. And one thing that strikes me is that bago niya ilista yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, David says, bayaan Lord na huwag kong makalimutan lahat na magawa mo sa akin. Sabi niya, let not my soul forget His benefits. Sino makakalimutin dito? Yung mga makakalimutin ba dito? Ako ay infamous or sikat na makakalimutin. At alam yan, especially ng usually mga nag-chat sa akin sa schedule, yung mga nag-chat sa akin na, Kuya Tim, ganito, ganyan. Tapos sasabihin ko, sige mamaya. Tapos hindi ko na sila na-replyan hanggang mga 2 days, 3 days. Yan, sa poster na pinopost, sa schedule, kay Honey. So talagang sasabihin ko habang nasa work, sige mamaya, check ko. Tapos mga 2 days na lumipas, hindi ko pa na-check, nakalimutan ko na. So forgive me kung hindi ko naman kayo ini-ignore. Talaga nakakalimutan ko lang. Minsan nakikalimutan ko na nga rin mag-reply. So sa mga bumate ay thank you. hindi ko na reply kasi nakakalimutan ko na. So tayo ay some of us here ay makakalimutin. At actually makakalimutin tayo most of the time dahil maraming mga bagay na pupasok sa ating isipan. Mga bagay na at times, we are very much loaded with many things of this earth, many things na inaasikaso, many things na ginagawa. Kaya may mga bagay tayo nakakalimutan dahil ating utak ay hindi naman talaga capable of handling many things. Or rather, hindi niya kaya mag-handle ng many things all at once, ng simultaneous. Kaya at times, tayo ay nakakalimot. Nakakalimutan mo minsan yung pangalan ni ganito. Diba? Nakakalimutan mo yung event, nakakalimutan mo yung gagawin mo, papasok ka sa
pupunta ka sa, halimbawa, pupunta ka sa kabilang kwarto, tapos biglang nakalimutan mo na yung gagawin mo. So, ang gagawin mo, balik ka ulit sa kwarto, naalala mo. Tapos pagkabalik mo sa kabilang kwarto, nakalimutan mo na ulit. May times na makakalimutan mo yung mga tasks na kinakailangan mong gawin. May times na makakalimutan mo i-accomplish yung mga bagay sa bahay, sa school, sa work. So, ang pagiging makakalimutin ay actually normal lang naman yan. Dahil sabi ko nga, ang brain ay hindi kaya mag-handle ng simultaneous task all at the same time. Pero ang prayer ni David ay can be summarized sa ganitong idea or sa ganitong kaisipan na sabi niya, or pwede niyang sabihin, na binibigyan lang natin ng depth, na sabi ni David, wag mo na wahayahan ang kaluluwa kung makalimutan lahat ng gawa ng Diyos. It's as if, pwede ko na makalimutan lahat. Wag lang yung mga benefits na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pwede ko na makalimutan lahat ng mga bagay sa mundong ito. Pero yung mga gawa ng Diyos, yung mga benefits, ay wag lang makalimutan. Alam nyo ba na importante sa Diyos, ang importante sa Diyos na yung kanyang mga anak o yung mga tao ng Diyos ay hindi nakakalimot. No? Actually, marami all throughout the Bible, pwede natin basahin, na mag-signify, magapatunay na importante sa Diyos na ang mga followers ng Diyos or mga naglilingkod sa Diyos ay hindi nakakalimot. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede maglingkod sa Diyos dahil makakalimutin ka. Pero what I would like to emphasize is that maraming mga panahon sa banal na kasulatan, especially sa bayan ng Israel, pinatunayan ng Diyos o pinapakita ng Diyos na God doesn't want na ang kanyang mga followers ay nakakalimot sa Kanya. Remember the story ng Ten Commandments, di ba? Maraming mga kautusan na sinabi ang Diyos sa bayang Israel. Maraming mga kautusan, mga utos na inilagayan or sinabi ng Diyos kay Moses directly. Dahil kung maalala ninyo, di ba, ang storya, umakyat si Moses dun sa bundok at maraming mga sinabi ang Diyos na mga utos. Pero sinamarize ito sa Ten Commandments. Kung mabasahin nyo yung Exodus chapter 15, 16, kung hindi ako nagkamali, maraming mga sinabi ang Diyos na talagang specifics. But, syempre, hindi na mahalala ni Moses yun. And that is why, ang ginawa ng Diyos is that pinakuha niya si Moses ng 2 tablet ng bato, pinasulat niya, pinasummarize niya yung mga main na kautusan ng Diyos, 1 to 10. For what purpose? Para mabasa ng bayan at kapag nabasa nila, hindi nila makalimutan. Okay? Para yung 10 tablets na yon na hindi para itago lang ni Moses or hindi para maging palamuti lang sa bahay, kundi actually itong 10 commandments na ito ay it should be displayed for all to see. At sa panahon ng kanilang paglalakbay ay ito ay seen, nakikita, bagaman hindi kita yung, syempre sa malayo hindi kita yung sulat doon, pero it is seen, parang lahat ng tao ay makaalala. Ito yung utos ng Diyos. Ito yung 10 utos ng Diyos. At lahat ng mga kautusan, ng mga specific na mga bagay, it revolves around itong 10 utos. Okay? Pero ano nangyari sa bayan? Nung pagbaba ni Moses, dala-dala yung tablets, no? Na-visualize niya, dala-dala niya yung 10 Commandments. Pagbabahan niya ay nakasumpong siya ng golden calf na binuo nila Aaron at nung mga bayan. Anong ginawa ni Moses? Binasag niya yung 10 Commandments, di ba? Binasag niya dahil sa galit niya. Pero, you know what? Alam niyo ba kung nangyari afterwards? Yung 10 Commandments na binasag niya, it shows na importante sa Diyos yung pagkaalala. Dahil after ng pagkabasag niya, pinabuo ulit ng Diyos. No? Binasag yung 10 Commandments dahil sa galit ni Moses, anong ginagawa ninyo? Pero after a while, after many chapters, itong 10 Commandments ito, pinabuo ulit ng Diyos. Moses, kuha ulit ng 2 bato. Isulat ulit natin. Pabasahin niyo yan dun sa Deuteronomy, sa Exodus.
Hindi natin masyadong mabasahin pa. No? Pinasulat ulit ng Diyos kay Moses itong 10 utos. For what purpose? Para maalala ng bayan yung mga utos. Okay? Hindi papasulat ulit yun ng Diyos kung walang dahilan. Kung walang purpose ng Diyos. At yung purpose niya kung bakit kinakailangan may rewrite yung mga kautusan after itong basagin, ay para yung bayan ay hindi makalimot. And then, after many days, ito yung babasahin natin na verse, ano? After many days, many time, sa kanilang paglalakbay sa wilderness, di ba, naalala niyo isang rule sa 10 Commandments, na yung Sabbath day ay kinakailangan bigyan ng halaga, keep it holy, remember the Sabbath day, sabi doon. Pero dumating yung maraming mga araw, there is a Sabbath breaker. Dumating isang araw na itong isang lalaki ay nagtrabaho. So namitas siya ng mana from above, or rather, hindi mana, yung mga sticks. Nanguha siya ng mga sticks, basically nagtrabaho. Ang instruction ng Diyos ay, on the Sabbath day, hindi to specifically Saturday, Sabbath day, sa pagde-days ng Israel, no? Hindi to katulad ng ginagawa natin ngayon. On that day na Sabbath, kapag ito'y instructed ng Diyos sa Sabbath day, huwag ka magkatrabaho. Magpahinga ka. Pero itong isang lalaking ito ay natagpuan sa labas na kumukuha ng mga kahoy para meron sila panggatong bukas. At tagalit ang Diyos, of course. Sabi ko nga sa inyo, ibigyan nyo ng importance itong Sabbath day. Huwag kayong magkatrabaho. Kahit yung lalaki ay maganda yung kanyang motive, yung kanyang, maganda naman magtrabaho para sa advance, di ba? Maganda naman mag-unting trabaho para meron kayong, wala naman akong ginagawa. Baka bored na yung lalaki, no? Namitas na lang ng mga kahoy. Pero, it is important para sa Diyos na sundin yung kanyang kautusan. So, in short, hinatulan itong lalaking ito dahil siya ay isang Sabbath breaker. And actually, kung mabasahin niyo, yung story niya nasa Numbers chapter 15, at interesting, on the verse 37, makikita natin dito isang senaryo. Dahil, sa madaling salita, itong lalaking ito na Sabbath breaker ay nakalimot. Nalimutan niya yung kautusan ng Diyos. So, nandun sa 10 Commandments, nakasulat sa Decalogue, nakasulat naman doon na, remember the Sabbath day and keep it holy. Pero itong lalaking ito ay nalimutan niya. At anong ginawa ng Diyos doon sa Numbers chapter 15? Basahin nyo, verse 37, basahin natin, verse 38. The Lord said to Moses, saying, speak to the people of Israel and tell them to make tassels on the corner of their garments throughout their generations, and to put a cord of blue on the tassel of each corner. So yung tassels, yung parang mga pabitin, doon sa kanilang mga garment, mahaba yan di ba? Yung mga suot nila, hindi naman sila may mga mahaba silang garments. At sa bawat dulo noon, maglalagay sila ng tassels. Parang mga rectangle na pabitin doon pa ba. May mga nakabitin. So, halimbawa ito, may mga rectangle dito na nakabitin. Diba? So, gagawa kayo ng tassels dyan at maglalagay kayo ng tali na blue sa bawat corner ng tassel. And for what purpose? Sabi sa verse 39, and it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord. Basically, sabi ng Diyos, sige, gawa kayo ng pabitin dyan para kahit matulog kayo, kahit magising kayo, pag suot nyo ng damit nyo, makikita nyo yung nakatali. May kautusan ng Diyos. Para maalala ninyo na merong inuutos ng Diyos. At sabi doon, and remember all the commandments of the Lord and to do them. Not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to do. So, madaling salita, nag-design ng Diyos ng, sige, ganito yung suotin yung damit.
May nakabitin para hindi nyo makakalimutan yung aking mga inutos. You see that? Nakita nyo kung gaano kahalaga sa Diyos yung pagkaalala? Even pinapalitan ng Diyos yung style ng kanilang damit. Just for them to remember yung kautusan ng Diyos. Sabi sa verse 40, no? So you shall remember and do all my commandments. So of course, hindi lamang basta maalala, kundi gawin yung commandments ng Diyos. And be holy to your God. So binago ng Diyos yung kanilang panamit, naglagay ng pabitin dito, naglagay ng kulay blue na tali dun sa bawat pabitin para hindi nila makalimutan. Pero anong ginawa ng Israel? Nakalimutan ulit. Kahit yung damit nila ay maraming pang pabitin, kahit sa buong garment nila ay maraming mga pabitin, nakabitin ng mga tassels, ang mga fringes na tawag, pero nakalimot pa rin sila. Nalimutan pa rin nila ang commandments ng Diyos. Nagpasaway pa rin sila at gumawa pa rin ng mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At kaya anong ginawa ng Diyos? Hindi effective yung commandments, hindi effective yung nakadikit na sa damit nila. Anong ginawa ng Diyos? Ano sa tingin ninyo sunod na gagawin ng Diyos? Nung patapos na ang kanilang paglalakbay, dahil nandun na sila sa land of Canaan, pero dahil nagpasaway ang bayang Israel, pinarusahan sila ng Diyos ng parusa na dun sa border ng Canaan, mag-stay sila dun for many years. Imagine, nandun na yung destination nila, pero pinarusahan sila ng Diyos na dito lang kayo. I think ilang many years din yung 10 years din ata, 40 years, di ko na matandaan. Pero nagstay sila doon sa border ng Canaan for many years. Yun yung parusa sa kanila ng Diyos dahil sa kanilang pagkapasaway na nagsasabi sila, parang mas okay na dito kami. No? Huwag na doon. May kipagbaka pa kami, may kipaglaban pa kami. At nagalit ang Diyos sa kanila, pinarusahan sila, sige, gusto nyo dyan? O, dyan na kayo. Dyan muna kayo magstay for many years. Tapos nagpasaway ulit ng bayan, sila ay gumagawa pa rin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At long story short, diba, si Moses din even nagalit. At si Moses ay pinarusahan ng Diyos na hindi siya makatungtong dun sa Canaan, dun sa Promised Land. At nung makatapos na ang kanilang paglalakbay, si Moses ay malapit ng kunin ng Diyos. Nag-i-instruct siya, naguturo siya sa bayan. Kung babasahin niyo yung Deuteronomy chapter 2, chapter 3, sinabi niya ulit yung mga kautusan ng Diyos. Chapter 3, para siya yung elder doon. Kinikwento niya sa bayan, sa mga bagong lahi, ito yung kautusan ng Diyos. Basahin niyo yung Deuteronomy 3, 4. Imagine niyo si Moses, nakapalibot sa kanya yung buong mga bayan, mga bata, mga teenagers, mga bagong generation. At nire-retell ni Moses yung kautusan. Kaya siya tinawag na Deuteronomy, second telling of the law. Okay? Kaya Deuteronomy. At nung sinabi niya itong kautusan, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and sa chapter 6, gusto ko mag-focus tayo dito sa Deuteronomy, chapter 6, nang sabi doon, this is the commandment. Sinamarize niya yung buong commandment sa ganitong kaisipan. This is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land which you are going over to possess it, and that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them. Okay, take note of these words, mababasahin natin. That it may go well with you, and that you may multiply greatly. As the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words, verse 6, gusto mag-take note tayo dito, no?
And these words that I command you today shall be on your heart. Okay? Hindi effective yung commandments. Hindi effective yung mga bato na nakikita. Hindi effective yung mga nakatali sa damit. Sabi na lang ni Moses, at isulat nyo na lang ito sa inyong puso. Isulat nyo sa inyong puso. At kapag ito yung nasulat nyo sa inyong puso, dahil ang sabi sa banal na kasulatan, kung anong laman ng inyong puso, yun yung siyang sumasagaan at lumalabas sa iyo. Isulat nyo ito sa inyong puso. Sa madaling salita, alalahanin nyo ito at huwag nyo kakalimutan. Write these on your hearts. Ito mga kautusan ng Diyos. Instead of just writing it somewhere, instead of just writing it sa bato, itong kautusan ng Diyos na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Itong mga bagay na ito ay isulat nyo sa inyong puso. Keep it in your heart. Diba effective para makaalala tayo? Sinusulat natin. Ako ganun ang aking ginagawa. Para makaalala, sinusulat ko. Sa tablet, sa phone, minsan sa papel, para di ko makalimutan. And what God wants for these people, sa new generation na siyang tatawid sa Canaan, sa Promised Land, what God wants sa pamamagitan ni Moses is that for these people, wag na lang makalimutan sa salita ng Diyos. Hindi na kinakailangan ng fancy na damit na nakatali pa yung blue na cord. Hindi na kinakailangan ng bato. Sulat nyo na lang sa inyong puso. Ito mga kautusan na nabibigay ko sa inyo. Para sabi doon sa verse 7, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand. Diba? Isulat nyo sa kamay nyo kung gusto ninyo para di nyo makalimutan. And they shall be as frontlets between your eyes. So Moses is speaking dito ay symbolically na naman, pero parang nice na pakita, sulat nyo sa inyong sarili. Within your hearts. Keep it in your hearts. At sa verse 9, sabi niya doon, you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Kaya may nakikita kayo dyan na mga, di ba, nauso yung mga naka-display sa pinto, na Bible verses, sa gate, mga Bible verses. Ito yung pinagkukuhanan nila ng inspiration in verse 9. Sulat nyo sa mga pinto ninyo, sulat nyo sa mga gate. At hopefully ito sa mga nabasa natin mga talata, writing sa bato, yung paggawa ng tassels, yung pagsusulat sa puso. Hopefully nakita natin kung gaano ka-importante sa Diyos itong mga bagay na ito na huwag nilang makalimutan. Alam nyo, di ba? Kung magbabasa kayo, manonood kayo ng mga documentaries, marami na mga languages ngayon, mga history, na na-extinct. Nawawala na. Kung magbabasa kayo ng mga documentaries, maraming mga languages yearly na na-extinct. Dahil umuunti yung mga native speakers ng languages na ito. At dahil hindi nila na isusulat, nawawala na lang siya. So, dahil hindi ito na-preserve, hindi ito na-itabi, nakakalimutan na ng mga tao. Hanggang sa, wala na. At kung sakaling itong mga salita ng Diyos ay kinalimutan totally, hindi ito makakaabot sa ating panahon. Kung nawala ito, nawala. Hindi sinulat yung Old Testament and New Testament at hindi nakaabot sa ating panahon, wala tayong makapakinggan, wala tayong mababasa ngayon. You see that? Importante sa Diyos na itong mga taong ito ay nakakabasa at nakakatanda. Nare-recall yung mga bagay. Kabutihan ng Diyos, magawa ng Diyos, mga kautusan ng Diyos, many things. Pero sabi ko nga, why is it important sa Diyos na maalala, ipaalala, or i-remind, isulat itong mga bagay na ito? Because
ang mga tao ay nakakalimot. People forget. Hindi na kailangan dumating yung isang generation. Diba? Naalala niyo yung story ni Joseph, diba? Yung family ni Joseph, yung buong Israelites, pumunta sa Egypt dahil kay Joseph. Pero dumating yung mga generations, nagtumayo yung isang Pharaoh na hindi nakakilala kay Joseph. Nalimutan yung, si Joseph ay dating ruler din sa Egypt. Nalimutan, so, nauwi sila sa slavery, pagkakalipin. Nakalimot. Kaya sa Diyos, importante na maalala o ipaalala, i-remind. Dahil ang tao nga ay malilimutin. Ang tao nga ay nakakalimot. And on verse 10, I want us to read this. On what purpose ito'y binigay ng Diyos sa bayang Israel, no? Verse 10, and when the Lord your God brings you into the land, so kapag nandun na kayo sa Kanaan, that He swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give you, with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant, and when you eat and are full, then, verse 12, take care, lest you forgot the Lord, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Sabi ng Diyos, kapag nandun na kayo sa kasaganahan, kapag nandun na kayo sa promised land, kapag nandun na kayo sa lugar na kung saan inihanda ko para sa inyo, na hindi kayo nagtrabaho, hindi kayo nagsumikap, hindi kayo sabi ng Diyos dito, hindi kayo nagpuno, hindi kayo naglagay ng mga resources na ito. Ako naglagay niyan. Pero baka pag nandun na kayo, makalimutan nyo na ako. And that brings me to my first point, no? Bilang mga Kristiyano at bilang tao, there are tendencies that we forget God dahil sa ating mga abundance. Totoo, pinapasagana tayo ng ating Diyos, dumarating yung mga kasaganahan sa ating buhay, hindi tayo laging walang resources. Alam ko marami sa inyo, may mga trabaho, pinagpapala, binibless kayo ng Diyos na mga pagkakitaan. Pero, one concern that God has, at one concern na nais niya rin sabihin sa inyo ngayon is that sometimes, through many abundant resources na meron tayo, ito'y nauuwi sa pagkalimot sa Diyos. Katulad ng mga bayang Israel, no? Sinabihan sila ni Moses. Katulad ng bayang Israel. At ganito yung nangyari sa kanila, sa bayan na ito. Nung nasettle na sila sa lupain ng Kanaan, nakalimutan nila ang Diyos. Nakalimutan nila, sabi sa verse 11, verse 12, na ang Diyos yung nagligtas sa kanila sa bayan ng Egypt. Sa slavery, sa pagkakaalipin, na ang Diyos ang naglagay ng resources doon. Para pagdating nila doon, uupo na lang sila, magatayo ng bahay, meron na silang kakainin, meron na silang iinumin. Pero dumating ang araw dahil yung mga kautusan, yung mga kwento, yung mga nangyari experiences ay hindi nila sinunod sa kanilang mga puso. Nalimutan nila ang gawa ng Diyos. At yan ay dahil bunga ng sila ay abundant. Kapag dumating yung panahon ng kasaganahan natin, there is a tendency na makalimot sa Diyos. Kapag yumaman tayo, kapag nagkaroon ng isang malaking client, no? Sa mga workers natin, pag meron kayong isang malaking client, syempre, todo bili ng anong mga gusto ninyo. Bili kayo TV, bili kayo e-bike, bili kayo kung ano-ano. Pero nalimutan na natin ang Diyos na siya nagpala. Totoo din yung sabi ng salita ng Diyos na the Lord gives and the Lord takes away. So kapag kayo inalis, ano nang mapapala natin? I'm not against na kung kayo ay
pinagpapala ng Diyos, bumili kayo ng mga resources niyo. Bumili kayo ng bagong iPhone. Walang problema yan. May pera kayo, may resources kayo, pinagpapala kayo ng Diyos. It's okay. Enjoy niyo yan. Dahil yan ay bigay ng Diyos sa inyo. Pero what I'm saying is that kapag sa panahon ng inyong abundance, wag nawa ninyong hayaan na makalimutan ninyo ang Diyos. Ang bayang Israel ay nagsettle na sa lupain, mayaman sila, filled with resources, nakalimutan na nila that God has done these things. Kayo, kapag may mga resources kayo, kapag napalibutan nyo na yung sarili nyo ng sangkaterbang gadget, gadget sa tenga, gadget sa relo, gadget sa bulsa, malalaking gadget, malilit na gadget, kapag napalibutan nyo na yung sarili ninyo, huwag nyo kakalimutan na in the first place, nung kayo naghahanap ng trabaho, ang Diyos ang nag-provide sa inyo ng trabaho na inyong ginagawa. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 17, ito yung isang warning pa ni Moses sa tao. Beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Talino ko kasi, kaya ganda ng trabaho ko. Ang sipag mo kasi, kaya pinagyayaman ka. Ikaw, ang dami ko kayang pinagpuyatan na trabaho, kaya ang yaman ko ngayon. Beware of that thinking, mga kabataan. Dahil kapag dumating yung panahon, nasabi ko nga, dahil ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang may kakayanan magkuha. At dahil ikaw ay hindi naging tapat, at kinuha yan ng Diyos, ano nang kahihinatnan mo ngayon? Kaya sabi sa verse 18, you shall always remember the Lord your God. For it is He who gives you power to get wealth. Yung mga trabaho ninyo, it is the Lord God that gives you power, that gives you strength. Yung nagbibigay sa inyo ng kalakasan, alam nyo ba, yung mga nagatrabaho sa night shift, napakahirap yan. Pero yung energy, yung mere power, yung kakayahan mo para makapagtrabaho, it is God who gives you. Yung kakayahan nyo makapag-aral para, may mga plans kayo, may mga thinking na makapagtrabaho na maayos, it's not bad. Pero the mere fact na ikaw nakakapag-aral ngayon, yung resources, yung energy, ang Diyos na nagbibigay niyan. Hindi dahil ikaw ay matalino, you are privileged. Hindi dahil mayaman ang iyong mga magulang, kaya ka nandito sa ganitong work, or sa ganitong job, or sa ganitong school. It is because of God. At gusto ko maunawaan nyo yan, mga kabataan, at your young age, para kapag dumating yung panahon, if God be willing, dumating yung mga 20 years from now, magagandangin yung trabaho, magagandangin yung pinagkakitaan, hindi nyo makalimutan na ang Diyos ang nagbigay na lahat ng mga bagay na yan. So adorned na kayo ng maraming mga resources sa mundong ito. Bumili kayo ng sasakyan, bumili kayo ng bahay. Huwag nyong kalimutan na it is God who gives you power para ma-accomplish yung mga bagay na yan. Nang sabi dito that He may confirm His covenant. Kasi ang pangako ng Diyos kay Abraham, di ba? Pagpapalain ko ang lahi mo, Abraham. Di ba? Yun yung pangako ng Diyos. I will bless you and your seed. At dahil tayo ngayon, hindi na masyado pupuntahan to, pero dahil tayo ngayon ay naging lahi ni Abraham through faith, ikaw ngayon nakakatanggap ng blessings. Na pinagpapala ka ng Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na manatili sa low state. Sinusuplayan ka ng blessings ng Diyos, even pa unti-unti. Pero kapag dumating yung panahon nga na ikaw ay pinagpala na ng Diyos, sabi doon, ang purpose nito ay sulat nito sa inyong mga puso so that you may never forget that God has given you power. That God has given you strength para sa mga bagay nito. Dahil itong warning, verse 19, and if you forget the Lord your God and go after other gods. Anong other gods to? Wealth. That is a God. Pwede mong gawing Diyos-Diyosan yan.
No? Popularity. Pwede mong gawin Diyos-Diyosan yan. Even so, yung mga things na mag-occupy sa iyong puso, even yung work itself, na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, pwede maging Diyos-Diyosan yan. How? You give so much time for it. You give everything for it. At nauuwi na sa pag-serve mo sa trabaho instead of serving the one who gave you the job. At kapag yan ay naging Diyos-Diyosan mo, sabi sa verse 13, sa verse 19, ang paalala nito ni Moses, if you forget the Lord your God, I solemnly warn you today that you shall surely perish. No? Of course, may bihaya tayo, we have received grace, pinag-usapan na ito last time. Pero kapag ito ay nagpatuloy sa iyong buhay, at ikaw hindi mo na ma-recognize, dumating yung panahon na talagang pinaglilingkuran mo na lang itong resources at nakalimutan mo na that God provides these things. Sabi dito, ang kakauwian mo ay kamatayan. Like the nations that the Lord makes to perish before you, so shall you perish, because you would not obey the voice of the Lord your God. There is a warning for those people who forget. No? There's a warning. Kaya mga kabataan, gusto ko ma-instill din sa inyong ganitong kaisipan. As early as now. Hindi pa kayo, karamihan sa inyo, ilan sa inyo hindi pa nagtatrabaho. Pero as early as now, kung may makuha kayong resources, gaano man kalaki-kalit ang sahod ninyo, it is from God. It is a gift of God. Huwag nyo isipin that you got it out of your own intellect. Even yung katalinuhan nyo, galing yan sa Diyos. Huwag nyo sabihin na out of your own might ay meron kayong pera. Even yung might na tinatawag mo, yung strength na tinatawag mo ay galing yan sa Diyos. Yung capacity para makapagtrabaho ng night shift, day shift, 24 hours, makapagtrabaho ng many clients as possible. Yung capacity to do that thing, it comes from God. So yung mga bagay na makatamo natin sa lupang ito, it came from God. At ang sabi dito, kung ikaw mag-pursue, instead of pursuing God, you pursue the love of money. Diba? Sabi sa isang account, the love of money is the root of all evil. If you pursue itong Diyos na ito, you shall surely perish. Hindi natin masyadong pupuntahan yung mga bagay na yan. But I want to give that reminder. There's a warning para sa mga makakalimot. Kasi kapag sa panahon ng kasaganahan, ang tendency ng tao ay makalimot. Makalimot na yung mismong kasaganahan itself na meron siya ay galing at ginawa ng Diyos sa kanya. Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above. Comes down from the Father. Oh? It is from above. Hindi ito galing sa atin. Yung mga bagay na meron tayo na natamo sa lupang ito, ito galing sa taas. Okay? Kaya isang psalmist sa Psalms, or isang Proverbs 30, I think, verse 8, pa-display na lang, Proverbs 38, sabi doon, remove far from me falsehood and lying, give me neither poverty nor riches, feed me with the food that is needful for me, and lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Sobrang kasaganahan, nakalimutan ng Diyos. Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Kung hindi tayo magiging maingat, yung ating abundance will lead to forgetfulness. It will lead to lack of appreciation sa gawa ng Diyos. Dahil ang paggawa ng Diyos ay hindi possible na gumawa ng Diyos ng pababa sa inyo
ay sabi doon, ikaw ay binabago ng Diyos from glory to glory. So yung mga provisions, mga blessings na binibigyan sa iyo ng Diyos, it only goes up. Pero kapag ka dumating yung panahon na dahil nga paggawa sa iyo ng Diyos ay pataas ang pataas, baka dumating yung some point in time of your life na baka makalimutan mo ang Diyos. At kapag dumating yung point na yun, ang Diyos ay hindi rin liko. Para hayaan ka lang doon, kukunin niya yung blessing. Kaya mga kabataan, importante sa Diyos na maalala. Maalala ninyo sa kanino galing, kanino pamamaraan. Lahat ng mga bagay na ito, kanino ba ito galing? Ito'y galing sa Diyos. Okay? Sometimes dahil tayo sumasagana, hindi na natin na-appreciate yung magawa ng Diyos. Alam niyo ba kapag sumasagana kayo, halimbawa, let's say sahod mo ay, nung una ka nagtrabaho, sahod mo ay 2,500. Kinsenas katapusan. Part-time na trabaho. 2,500. I think yung una kong sahod na nag-part-time ako, nasa ganyan, 2,000 kada kinsenas. So, kapag yun yung first na trabaho mo, talagang, wow, thank you. Ma-appreciate mo yung nagbigay, yung pasahod. Siyempre, yung Diyos, magpapasalamat sa Diyos. Pero habang tumatagal, siyempre, lumalaki sahod mo, nakakuha ka ng greater opportunities. Yung 2,000, parang nagiging barya na lang kasi lumalaki yung sahod mo eh. At kapag meron kang 2,000, para bang instead of appreciation, parang, 2,000 na lang pera ko. Pero wag sana mawala sa atin yung gift of appreciation. That even on simple things, hindi sa iyong sarili nagmula ang mga bagay na yan. The mere fact na ikaw ay pinagpala, the mere fact na ikaw ay mayroong mga abundance ng blessings, it comes from God. So maging steward tayo sa mga pagpapala na binigay ng Diyos. Mag-appreciate. Learn to appreciate. Thank you, Lord, for these things that you have done. May isa kang work, may dalawa kang work, dumating man yung panahon na wala ka ng work, part-time na lang. Learn to appreciate what God has done. Dahil sabi doon, ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi para sa iksasama mo. May mga times na dumating na talagang walang trabaho, especially sa ever-changing na work ng online. Diba? Sa mga magugusto mag-online work, talagang ever-changing yan. Mabilis mawala ng client, mabilis magkaroon. Pero, what I would like to say sa inyo mga kabataan is that every good and perfect gift comes around from above. So, ang Diyos ang magbigay niyan, learn and have the gift of appreciation. Pasalamat sa Diyos on big things and on small things. Huwag natin hayaan na makalimot tayo at sabihin natin, sino ang Diyos? Sabi din sa verse 9, who is the Lord? Nagiging nakasanayan lang kasi at times kapag meron tayo ng mga resources. Pero let us learn to appreciate that this will not be possible without God. This will not be possible kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. This will not be possible kung wala ang kalakasan na pinagkakalob ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. These circumstances would even happen without God. So let us be reminded of that. Kalawang punto, there are actually also tendencies to forget God kapag ang ating buhay ay hindi maganda. Two extremes. Kapag ka sobrang pinagpala, may tendency makalimot sa Diyos. Kapag ka wala namang natatanggap, kapag yung buhay natin ay parang problemado, punong-puno ng trials sa kabigatan, nakakalimutan din ng Diyos. No? Isang storya sa panahon ng Exodus. Yung bayang Israel, Exodus chapter 14, 10, 11, masahin nyo doon. Yung bayan ng Israel, kaagaling lang nila sa Egypt, at sila mismo sa kanilang mga mata, naka-witness ng 10 plagues. Diba? Na-witness nila yan. Bagaman hindi sila nakaranas ng paghihirap doon, ng suffering,
Na-witness nila yun from 1 to 10. Paano yung dagat naging pula? Kasi, ang sabi doon, yung dagat naging pula, hindi lang yun isasaglitan. Many days pa bago na-restore yung dagat sa normal state. So talagang alam nila na gumawa ang Diyos at that time. Kung paano yung mga locusts, yung mga frogs, dumating yung mga plagues, yung last na 10 plague, yung mga panganay ay namatay kapag walang tatak ng dugo, which God has instructed for them. Alam nila yun, aware sila. Pero nung sila'y palabas na sa Egypt, di ba, kung babasahin niyo yung story, at kung napanood niyo yung Prince of Egypt, di ba, nagkakantahan sila palabas. Pero dumating yung dead end, yung corner, yung parte sa kanilang buhay na kung saan sila ay cornered. Sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Dinala mo ba kami dito para dito na lang kami mamatay, Moses? Nakalimutan nila ang Diyos na merong kayang gawin sa kanila. Kaya sabi nila, Moses, tulungan mo kami, Moses. Sabi ko sa iyo, iwan mo na lang kami doon, Moses. Ito ganyan. Nakalimutan nila yung Diyos na kasama nila. Kaya sabi ni Moses, be still. The Lord will fight for you. You only need to be silent. Ingay nyo, sabi ni Moses, tahimik muna. Be still. The Lord will fight for you. Pero even si Moses, naiiyak na sa stress, naiiyak na sa worries. Nag-aalala din siya, tao rin siya. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka umiiyak sa akin? Speak! Itaas mo yung tungkod mo. At sabi doon, see the salvation of the Lord na kanyang gagawin to this day. At nakita natin, tinaas ni Moses yung tungkod, nahati yung dagat. What does that tell us, mga kabataan? Sa ating pagkatapos. At times, sa panahon ng ating stress and worries, we tend to forget what God has already done sa ating buhay. Ang Diyos ang nagpala sa iyo. Sa panahon na dumating yung mabigat na karamdaman, maraming ka ng karamdaman na dinanas na ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. I know for sure, wala ditong first time na magkaroon ng karamdaman. Imposible yun mangyari. No? Since baby, wala kayong karamdaman, wala kayong sickness, impossible. Pero, I want you to see that God has healed you at those times. Kahit hindi ka pa nakakilala sa Diyos, kahit ikaw ay pasaway pa, kahit ikaw ay bata pa, kahit ikaw ay wala ka pang awareness sa mundong ito, God has already healed you at those times. So, sa panahon na mabibigat na karamdaman, marahil first time mo maranasan yung mabigat na karamdaman, God still delivers. Ang Diyos ay may kaya pa rin gawin. Dahil ang sabi niya sa banal na kasulatan, ni anino ng pagbabago ay wala sa Kanya. Diba? James chapter 1, binasa natin doon. Every good and perfect gift comes down from above to the Father that there is no even shadow of turning with Him. Ni anino ng pagbabago, wala. So kung meron ka nararanasan ngayon, provision, kulang ka sa resources, kulang ka sa mga bagay na kinakailangan sa lupang ito, then God has already provided for you before. So huwag mo nga alimutan yan. Sa panahon na dumating na ikaw ay depressed, malungkot, kabataan, huwag mo nga kalimutan na God has already called you from darkness into His marvelous light. Sa panahon ng kabigatan, sa panahon ng kalungkutan, anong sabi niya sa banal na kasulatan? Come to me, all who are weary, and I will give you rest. And I will give you rest. Ano pang sabi niya sa Peter? Cast all your burdens on me. Hagis mo. For He cares for you. Sometimes worries creep in. Anxiety, pumapasok sa atin, depression, mga overthinking na thoughts. And sa panahon ngayon, talagang very normal yan.
Especially sa social media, marami kayong nababasa, nakikita, naririnig. And it's normal. It is a valid feeling. Pero kabataan, sa panahon na dumarating ang ganyang mga pagsubok, don't you ever forget that God is with you. Huwag mo nang kakalimutan sa panahon ng kalungkutan at kalumbayan, ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos, sabi niya sa isa niyang pangako, I will never leave you comfortless. I will come to you. Kung wala ka man maramdaman na kasama mo, kung ika'y tila ba nag-iisa, feeling mo, alone ka, wala nakakaintindi sa nakaunawa sa iyo. Merong sinasabi sa Hebrews na we have a high priest na siya'y nadumanas din ng matitinding mga pagsubok, matitinding mga paghihirap na nakakaalam ng iyong mga naramdaman. Gaano man kabigat, kalalim ang iyong mga deep concerns. God knows it and God is with you. At sasamahan ka niya sa inyong kalumbayan. Parang sabi doon sa Psalms, mangyari yung katulad na sabi sa Psalms, dumating man yung kalungkutan sa gabi, pero sa kinumagahan ay merong kagalakan. Sometimes when worries creep in, we tend to forget. Ako na lang mag-isa. Bakit ganito? Wala na kami resources. Ano nangyayari? Bakit ganito? Lubha na nga yung karamdaman. Bakit ganito? I'm depressed. Bakit ganito? Wala akong kaibigan. Bakit ganito? Shadara. And at those times, sa panahon ng kalungkutan, ng kalumbayan, we forget. We forget that there is a God beside us. We forget that there is a God that already has done many great things. Kabataan, ito ang aking paalala. The Lord will fight for you. Sometimes you only need to be silent. Be still. Sa inyong tahanan, be still. Panahon ng kalungkutan, be still. At nakikita mo na ang Diyos ay nakikipagbaka para sa iyo. Sometimes we forget God is even there. Nakasama natin. And I want us to read as we close. Okay, two verses. Isaiah chapter 41, verse 8 to 10. I want to leave with you this encouragement. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend. Sino dito yung offspring ni Abraham? Lahi ni Abraham. Sino dito yung through faith? By the grace of God, ikaw ay tinawag na apo ni Abraham. The offspring of Abraham. And God right now calls you His friend. Greater love had no man than this, than for a man to give his life for a friend. At ikaw yung kaibigan na yun. Jesus Christ has died for you. For you. Because you are a friend of God. Sabi sa verse 9, you whom I took from the ends of the earth and called from its farthest corners. And I am saying to you, you are my servant. I have chosen you and not cast you off. Pinili ka ng Diyos at hindi ka niya itinaboy. Fear not, verse 7. Sorry. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. God says, I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kung dumadanas tayo maraming mga bagay sa mundong ito, let this be an encouragement. Baka nakakalimutan natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Kabataan, do not be dismayed, do not be sad, for the Lord, He is your God. He is with you. He will strengthen you. Papalakasin ka niya. He will help you. Kamagalala, tutulungan ka ng Diyos. And He will uphold you with His righteous right hand.
Sometimes dumarating yung mga worries, sa mga anxiety sa atin. Pero ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer, in everything by supplication, with thanksgiving, let all your requests. What do you have right now? Anong mga dalangin mo? Anong mga request mo sa Diyos? Kung there is something that keeps on bothering you, there's something that you're anxious about, sa school man yan, sa trabaho man yan, let your requests be made known. At sabi dito, there is an offer of peace. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds. So in conclusion, people tend to forget. Nakakalimot tayo dahil marami ng mga pagkapala. Nakakalimot tayo dahil kuminsan, tila ba sa ating paningin parang wala tayong kasama. We are at the lowest state ng ating mga buhay. So that is why God has inspired David to write this song. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa panahon na ikaw ay sagana, you would also sing, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, sapagkat yung kasaganahan mo ay pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Huwag mong kakalimutan yan. Sa panahon na ikaw ay naghihirap, you could also sing, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, sapagkat naranasan mo na dati ang paggawa ng Diyos at ngayon kaya niyang gawin uli sa iyo. Kabataan, huwag ating hayaan na makalimutan natin ang Diyos. As I was preparing kanina, I will close na. As I was preparing kanina, dahil sabi ko nga galing ako sa opisina, nag-prepare pa ako ng onte pagka-uwi ko sa bahay. So, yung aking notes sa pangaral ay nilalagay ko sa OneNote. Pero before 2018, before pa, yung una kong note-taking app ay Evernote. Sa mga nakakaalam. So, sa Evernote ko siya nilalagay yung aking mga pangaral. Kanina may na-recall ako na maganda basahin at actually pinuntahan natin siya kanina. So, about dun sa story ng fringes sa bayan ng Israel. Na-recall ko siya dahil may notes ako noon dati. Nag-try ako mag-login kanina dun sa Evernote. At sabi doon, bungad na bungad sa akin dun sa Evernote. Ang nakalagay doon, yung tagline niya is, remember everything important. Remember everything important. Alam nyo, sabi ko nga, since yung tao ay nakakalimot, we tend to write, sinusulat natin para di natin makalimutan. Tinatatak natin anywhere, everywhere. Sa reminders, sa notes, sa notebook. Kung minsan, ilan sa inyo siguro nag-journal, nag-diary, para hindi nyo makalimutan yung nangyari, kabutihan ng Diyos sa inyong buhay, sinasave nyo sa notes. Pero nakita natin kanina, para hindi natin makalimutan talaga totally, write it down in your heart. Write it in your heart so that we may never forget. Remember everything important. At mga kabataan, if we have already sung the song, or if we have already accepted that our Lord Jesus Christ is our Savior, siya ang pinaka-importante sa ating buhay. Remember that always. Dumating yung panahon na marahil makalimutan nyo na maraming mga bagay. Pero wag nawa sa inyong mga puso makalimot the very important thing. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, Jesus. Let us all stand. And we will close sa gawain ito. So, it has took longer than I expected. Pero gayon pa man, I will close with another thought na nais kong iwan sa inyo.
As David writes the song, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits toward me." Nakakatuwa makita as he reminisces what God has done. Binasa natin kanina sa 103, sa verse 3, verse 4, verse 5. Ito ginawa ng Diyos. He forgiven us in all our iniquities. He have healed us in all our diseases. He has redeemed us, our life from the pit. Many, many things. At di ba maraming ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Mga kabataan? Maraming ginawa ng Diyos sa inyo. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Alam ko ang buhay ng isang teenager, isang young adult, it is a very crucial part. Dahil maraming mga decisions that you have to make sometimes. Dahil ikaw ay bata pa, you make haphazard decisions, mga pagkakamali, mga pagkukulang. May mga times ng kalungkutan, kalumbayan, that you would say, sometimes wala nakakaunawa sa iyo. Pero you know what? Throughout your whole life, mula nung ikaw ay silang, kahit hindi ka pa nakakilala sa Diyos, sabi niya sa, binasa natin sa 1 Corinthians, di ba? Sa Romans, di ba? While we were yet still without strength, Christ died for us. Pag simula mo pa lang yung panganak sa mundong ito, ikaw ay pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Maraming ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay. At masarap mag-reminisce, masarap mag-aalala ng mga kabutihan ng Diyos. I personally, the way ako mag-reminisce is through yung photo gallery ko. Many years ago, I've passed. So, maraming mga improvements, maraming mga nangyari. You know, I've been in this ministry for actually mag 10 years na. Mag 10 years na next year. At I would say myself, it has been truly an honor and it has been a great life. Dahil iniwala ko na God has provided you strength, provided you with the word for every day ng inyong mga pangangailangan. At sa panahon ng panghihina, even ay kasi tao din naman ako, mga kabataan. Tao naman tayo lahat. So dumarating yung panahon ng panghihina, dumarating yung panahon ng kalungkutan, dumarating yung panahon ng insufficiency. I always remember that God is a good God. At sa mga talatang ito na ating binasa, lalo ko naalala, oh truly, God has been good. God has been good. The mere fact na tayo nakatayo ngayon dito signifies na ang Diyos natin ay napakabuti. Maraming mga pagkakataon na pwede na tayo mag-give up, mag-give in, matalo, tuluyan ang madapa, matisod. Pero here we are. We are standing sa biyaya ng Diyos. Hindi yan saga ng inyong lakas. Hindi yan saga ng ating sarili. It is a work of God. It is a work of God sa inyo. Kaya katulad yung sabi ng isang awit, sabi niya doon, sa tuwing aking maaalala ang kabutihan mo, hindi mapigilan ang damdamin at pagpatak ng luha. Sapagkat God has been so good. God has been so good. Sa panahon ng ikaw ngayon ay nasa lowest of lows, God has been good sa iyong buhay. Ngayon sa panahon ng iyong abundance, God has been good. God has provided so much things. At hindi ka pinabayaan ng ating buhay. Dumarating yung panahon ng kalungkutan, depression, dumarating yung panahon ng worries mo. God has been good.
Many years ago, marahil kayo dumanas ng matinding kalungkutan, matinding karamdaman, matinding kalamigan. Pero nandito ka ngayon. Dahil ang ilan sa inyo ay dumating sa punto na halos kitilin na ang buhay. Pero nandito ka ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala na rin tayo. At yun yung maging patunay, mga kabataan. Alam niyo ba dun sa awit ni David, basahin niyo na lang sa inyong tahanan, nung siya'y nag-aalala ng kabutihan ng Diyos sa Psalms 103, forget not all His benefits. Siya ang nagpagaling, siya ang nagpalakas, siya ang nagsuklay, siya ang nagligtas, siya ang lahat-lahat. Siya ay merciful, siya ay gracious, siya ay hindi forever nagagalit. Siya ay nagpapatawad na Diyos. He does not deal with us according to our sins. Alam niyo ba doon sa bandang dulo, sabi niya doon, bless the Lord. Hindi lang ako, kayo ng mga anghel, kayo ng mga nandyan sa lupa, purihin niyo ang Diyos. Hindi niya makontain yung kagalakan. Hindi lang ako, hindi lang yung kaluluwa ko. Kayo mga anghel, kayo lahat na mga nilikha ng Diyos, purihin niyo ang Diyos. Because our God is good. Sa pangawit ni David, sabi niya, sino ako? Sino tayo para paglaanan ng panahon ng Diyos? Kaya sa panahon na naalala niya yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, he would always say, bless the Lord. Bless the Lord. Alam niyo ba, itong aking muling punto na iiwan sa inyo. Remembrance leads to praise. Kapag ikaw naalala mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, kapag ikaw sinulat mo sa iyong puso what God has done sa iyo, it will always lead you to praise God. Mararanasan mo ang isang pagpupuri na hindi pa kunwari. Gusto mo ba maranasan yung nakasulatan na worship God in spirit and in truth? Write down all the good things that God has done sa iyong puso, sa iyong buhay. Huwag mong kakalimutan yun. At kapag yan ay nasulat mo sa panahon ng pagpupuri, yung bibig mo, kusa na lang yan magbubukas ng pagpupuri sa Diyos. Kusa na lang yan magataas ng kamay. Kusa na lang yan magbibigay ng papuri para salamat sa Diyos because God has been good. Hindi mo na kinakailangan mag-exert ng kung ano pang energy or effort. Automatic na sa iyong katawan, itataas mong yung kamay at lulubalhatiin ng Diyos. Because remembrance leads to praise. At nung si Haring David, naalala niya ang kabutihan ng Diyos, wala siya ibang nasabi, bless the Lord. Wala siya ibang nasabi, kundi bless the Lord. Hindi lang ang aking katawan, kundi ang aking buong buhay. Hindi lang ang aking katawan, kundi ang aking kaluluwa. Hindi lang ako, pati kayo, yung mga anghel sa langit, mga nilikha ng Diyos. Bless the Lord, for He has been good. Sa tuwing maaalala mong kabutihan ng Diyos, it will only lead you to praise. Gusto niyo ba ng bagong karanasan sa Diyos? From now on, isulat mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa inyo. Huwag mo makakalimutan. At magbibigay ito sa iyo ng panibagong karanasan. Magtatapos tayo sa gabing ito sa isang panalangin. Hindi ko na babalik sa ating hymns magtatapos. Pero nais kong umawit tayo ng isang awitin bago tayo magtapos sa gabing ito. Bigyan natin siya ng papuri. Bigyan natin siya ng pagsamba. Let us sing the song, Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Bago tayo magtatapos sa gabing ito, awitin natin ang ating Panginoon sapagkat karapat dapat siya sa papuri.
karapat-dapat siya sa pagsamba sa gabing ito. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy. Sing it again. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. First stanza.
is the Lord Jesus. He is worthy of all our praise and all of our worship. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Tunay nga na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos at tayo magatapos sa ating gawain sa gabing ito. Kabataan, ang iiwan sa gabing ito ay lalahanan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kung gusto nyo makaranas ng katulad ng ating inawit, ang sabi doon, you will sing like never before. Kung gusto mo ng karanasan sa Diyos, it's time to write the wonderful works of God in your heart. Para kahit sa panahon na ikaw ay nangihina, para kahit sa panahon na ikaw ay nalulumbay, meron kang panghuhugutin. Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, kapag ka nangihina, may problema, ang tendency even sa isang believer ay hindi nagpupuri, nangihina sa pagsamba. Kapag siya'y nanlalamig, para bang bago ulit siya, para siyang nanatiling tuod. Pero kung ikaw, kahit na sa iyong kalamigan, kahit sa iyong kahinaan, nakasulat ang mga gawa ng Diyos sa iyong puso. Kahit na anong kalamig mo, sa tuwing ikaw maalala mo kabutihan ng Diyos, walang lamig na makakapigil upang papurihan at lawalagin siya. Gusto mo ng bagong karanasan sa Diyos? Kung gusto mo na yung tinig ay may bigay sa Diyos like you have never done before, it's time to write all the good things of our God in your heart. At mapasimula ka magpuri, katulad ni Haring David. Mapasimula ka magsabi, bless the Lord, oh my soul. Nalulungkot ka, masabi mo, bless the Lord and forget not all His benefits. Sa panahon ng kasaganahan, masabi mo, oh, bless the Lord, oh my soul, forget not all His benefits. Because the remembrance that God has written in your heart, sabi niya sa kanyang mga salita, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Nawa ating alalahanin, magawain ito, ang paggawa ng Diyos sa gabing ito. Write it down in your heart. At ito ang ating mga gamit. Habang tayo nagilingkod sa lupang ito na maraming mga kabigatan, dumarating kalungkutan, kalumbayan. Alam ko mga kabataan, marami tayong mga dala-dala. Pero di tayo pabayaan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Meron tayong kailangan sa gabing ito. Sa prayer. Pagpalang gabi sa lahat, prayer request ko po sa patuloy na bigyan ng iba yung kalakasan si Papa physically and spiritually. Muli naman pagkaloob ang kalakasan sa kanya at as if he was in his early age serving God. Ngayon din sa mama ko, kapag kagalingan din sa karamdaman ni Princess Yuna. I have faith that He is still doing miracle. Miraculous things sa Panginoong mawi na lahat ng magpurino. Salamat. Kailingan natin kapatid, Sister Elin. Kalakasan, physically and spiritually sa kanya mga magulang, sa kanya anak. We will praise pagkatapos. Bataan, again, I say, kaya lang maging take away niyo sa gabing ito to always remember the benefits of our God. Dear Heavenly Father, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat kami, O Diyos, sa simpleng pangusap na nagbibigay sa amin ng refreshing. Natunay nga, nang sabi sa iyong mga salita, that your word is our daily bread. Higit pa sa mga pagkain sa lupang ito, mabubuhay kami sa iyong mga salita, O Diyos. Tunay nga na kinakailangan namin ng iyong salita as we live in this earth. As we live in this world na maraming mga kalungkutan, kalumbayan, may mga kasaganahan din, O Diyos. Tinuturuan mo kami time and time again to never forget what you have done. To put always in remembrance your mighty works sa mga buhay.
Bilang mga kabataan, O Diyos, tinuturuan mo kami to not always rely on our strength, to not rely on our might, but always to look above the God who supplies everything. Even the capacity para makapag-work, makapag-aral, it is you who supplies. Kaya sa gabing ito, Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat sa pagpapagaling mo, Diyos. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa provision. Maraming salamat sa lahat-lahat, O Diyos. At tunay nga, all these things have written in our hearts. Kaya, O Diyos, ang aming mga kaluluwa ay nag-drive sa amin na kung papurihan ka, luwalhatiin ka, pasalamatan ka. For all your goodness, I will keep on singing and praising. Sapagkat you have done great things sa aming mga buhay. Ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming mga pinagdaanan, we are in our ups, when we are in our downs. Lord Jesus, you are there. Kasama ka namin, hindi mo kami pinabayaan. Kaya sa gabing ito, as we close the service, may our heart, may our mouths say, praise you, Lord. Glorify you, Lord. Let your name be lifted up high. Blessed be your name. Sa mga sandaling ito, thank you, Lord, for a very timely reminder. We should never forget all the things that you have done. Father God, as we close the service, I pray na palakasin mong bawat kabataan, O Diyos, bawat isa. I know, Lord, we are facing battles na iba-iba ang karanasan, iba-iba ang kalagayan. Battles in our mind, battles physically, battles in family, battles sa school, sa work, struggles, prayers. Lord Jesus, you know it all. Kaya sa mga sandaling ito, I pray for each and every one ng mga kabataan dito. Nakikita mong pag-sumikap nila. Nakikita mo, Diyos, ang kanilang mga kalagayan. And I pray, Lord, na ikaw ang siya maggabay sa bawat mga kabataang ito. More teaching, more guidance, more leading, Lord, of your Spirit. So that we may be able to walk in your will, O God. At na pa mga bagay, O Diyos, na mga karumihan, kasalanan, things done in secret. Father God, may you have forgiveness. At Lord, bayahan, lumapit kami sa iyo with a true heart and a full assurance of faith. Lalapit kami sa iyo, Diyos, asking for forgiveness. Father God, have mercy. At ikaw, Diyos, ang siyang magpatawad, maglinis, maghugas sa aming mga kasalanan. At ikaw lamang ang siyang madakila sa aming mga buhay. As we come to your throne of grace, Lord, maraming salamat sa paalala that, Lord, everything that we have ever had, it all came from you. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito. As we close the service, there are prayer requests na nakasulat sa aming mga puso, nakasulat, O Diyos, sa papel from Sister Ellen, kagalingan sa kanyang mga magulang, kalakasan, O Diyos, physically and spiritually. Sa kanyang anak, Lord, Father God, nothing is impossible with you. Kaya sa gabing ito, even, Lord, sila na mga, they have these prayers in their hearts, in their minds, provision, kalakasan, spiritual. Marahil ang lalamig, Lord, nangihina. Marahil ang ilan ay depressed. Marahil ang ilan ay filled with anxieties, with worries. Father God, you know our hearts more than we know ourselves. Kaya sa gabing ito, Lord, I pray for each and every one that has prayers. In the name of our Lord Jesus Christ, we claim ang kagalingan, kasagutan sa dalangin ng bawat isa. At ikaw ang Diyos na walang mahirap sa iyo. So let it be done. Let all these things be done in your mighty name, O God. Bayang every time we have received blessings sa iyo, let me never forget all the things that you have done sa aming mga buhay. Father God, we bless you, we glorify you. Nagpasalamat kami sa napakainit na gabing ito. Na tunay nga na ikaw ay gumagawa. In your still small voice, you still work our midst. Salamat, O Diyos, sa kalakasan na pinagkakalob mo sa mga kabataang ito, Lord. I personally pray para sa bawat isa. Father God, may bless them and strengthen them. Lead them into your truth alone, Lord. At ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanilang mga buhay. This is our humble prayer. Ingatan mo kami sa pag-uwi, Lord. Sa aming pag-iwahiwalay at bayaan kami ay magkaroon ng kagalakan pa, kalakasan,
Teach us, Lord, to give our lives as a living sacrifice sa iyo, Diyos. Teach us to present ourselves as sacrifice sa iyong harapan. Nabayang ikaw lamang patuloy madakila sa mga buhay. Bless each and every one of these youths, Lord. This is my prayer, this is my humble request sa iyo, Diyos. Bayang ito ay tugunin mo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos. Para natin palapakan natin, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Salamat sa bayang ng Diyos sa gabing ito. We are now dismissed sa ating gawain. Salamat sa bayang ng Diyos. Tupalain tayo ng ating Panginoon sa gabing ito. For announcement, this Sunday ay yung members ng youth choir ay aking meeting after lunch. Then after that, yung ating mga brothers, meron tayong session this 3:30. So, meron tayong session mga kalalakihan. Okay, so huwag tayo mawawala. So, we are now dismissed. Ating gawain, let us sing the song.